Parang nabitin yata kayo sa praise and worship. Pwede na po kayong maupo. Parang nagkulang yata. Hallelujah! Amen! Purihin ang Panginoon. Tunay nga pong napakabuti at napakadakila ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At dahil sa kanyang dakilang habag, sa kanyang dakilang pag-ibig, tayo po ay nakakapagpatuloy sa buhay na ito. Sa kabila po na napakaraming mga hamon, napakaraming mga pagsubok, at napakaraming hilahil, dakila ng Panginoon, kadakila ng kanyang pag-ibig at pagmahal ang siyang humahawak sa atin kung kaya tayo po ay nakakapagpatuloy. Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoon ng malakas na malakas. Abot po hanggang langit dapat ang palakpak. Maligayang 20 taong anibersaryo, day by day bikutan. Parang kailan lang, kapatid, 20 years na po pala tayo dito, no? We started from a humble Bible study, then it went on hanggang sa ito ay lumaki, lumago, at meron pa mga several pastors, mga workers of the Lord, ang siyang nauna, no? Nag-proceed, tapos finally, eto ngayon, no? Talagang develop na at talagang sukdulan ang biyaya ng Diyos sa atin. Amen po ba? So napakadakila po ng pag-ibig ng Diyos. So yun po ating pag-uusapan ngayon, no? Ang ating pong tema ay patungkol po sa kadakilaang biyaya ng ating buhay na Diyos. Sabi sa akin ni Pastor, maaari ka bang mag-speak? Sabi ko, ano ba ang tema mo? Sabi niya, sukdulang biyaya. Nagulat ako ngayon kasi dakilang biyaya pala. Pero yung sukdulan, mas matindi yun, di po ba? So anyway, dakila pa rin naman. Kaya pag sinabing sukdulan, pinakadakilang biyaya ng ating buhay na Diyos. Amen? O kaya yan po ating pag-uusapan ngayon, sukdulang biyaya ng Diyos or the ultimate grace of God. Let us pray. Father God, we thank you because we believe that you have something in store for all of us today. We pray, O Lord, for a very, very simple message. Hayaan nyo maunawaan po namin ng lubos. At bibigyan niyo po kami, Panginoon, ng kaliwanagan upang sa gayon, Lord, ay amin pong maarok, maunawaan at maungkat, Panginoon, ang kadakilaan po ng inyong salita. Inyong salita na magbibigay sa amin, Panginoon, ng laya sa lahat ng uri ng tanikala, sa lahat ng uri ng mga panlilinlang, mga kasinungalingan at mga pandaraya ng kaaway. Ang aming hiling, Panginoon, na mangusap po kayo directly in our hearts, plain and simple. And in the name of Jesus, we come against all the works of the evil one na nagnanais na kami po ay pigilan, gambalain, hadlangan, at bigyan ng alinmang mga distractions upang kami po, Panginoon, hindi makapag-focus. Lord, we pray that let your Holy Spirit, O God, fill each and every one of us, Lord God, right now. And Lord, may you be our speaker, may you be our teacher, and cause us to just really appreciate whatever things that you have in store for all of us today. Once again, sit upon your throne of glory and be glorified as we ponder, as we meditate upon your word, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. So ultimate grace or sukdulang biyaya or pinakadakilang biyaya ng Diyos. Ano bang ibig sabihin nito? Napag-usapan po muna natin yung ultimate. Now what does it mean by ultimate? Ultimate means the most extreme of its kind. So kung merong ganitong uri, yung pinakahigit, yung pinakadakila, yung pinakamatayog, yung pinakamataas, yung pinakamaganda, ganun daw po yung ultimate. It is the utmost. Yung grace naman po, it is an unmerited or undeserved favor given by God to mankind. Yung pong biyaya, ito po ay unmerited. Hindi po ito pinagtrabahuhan, hindi po ito pinagpaguran, no? Kundi ito po ay basta na lamang ibinigay sa atin. Undeserved tayo, and yet God gave us, no, this favor na wala pong kapalit.
nang wala pong anumang hinihintay na kapalit. But then again, of course, syempre, bilang tayo naman po ang nakatanggap ng biyaya, natural lang na tayo po dapat ay nagbabalik sa Kanya. So nevertheless, ultimate grace means it is the most extreme, unmerited, undeserved favor given by God to mankind. Ano po yung mga favor na yon? Ano po yung mga biyaya na yon, yung dakilang biyaya na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, na bagamat tayo po ay undeserved, and yet tayo po ay nakatanggap ng biyayang ito. Unang-una, what comprises the ultimate grace of God? Unang-una, it comprises the ultimate forgiveness. Yung pong sukdulang kapatawaran. So lahat po tayo nagkasala sa mata ng Diyos. At dahil po sa kasalanan na yan, tayo po ay meron pong dapat pagbayaran. Ngunit salamat na lamang dahil sa dakilang habag at pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang pinatawad. Yan po ay pinakasukdulan na maituturing na biyaya na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, yung pong kapatawaran. Sabi nga ni Haring David, pinagpala raw po ang tao na ang kanyang kasalanan ay pinatawad na. So ikaw, ako, ang bawat isa sa atin, pinakahigit na biyayang ating pong unang-unang tinanggap mula sa Diyos ay kapatawaran. Kapatawaran po sa ating pong mga pagkakasala. Sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 4 and 5, "But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgression. It is by grace that you have been saved." Now, sabi rito, but because of God's great love and mercy, tayo raw po na dati itinuturing na patay sa harapan ng Diyos dahil sa ating po mga pagkakasala, tayo Kanyang muling binuhay. Ano po ang nakapaloob po doon sa biyaya at habag ng Diyos? Yung Kanya pong pagpapatawad. Pinatawad tayo sa ating po mga kasalangsangan na siyang dahilan po ng pagkamatay ng tao. Sabi nga, death comes to mankind because of sin. Dahil po sa kasalanan, dumating po ang kamatayan sa buhay ng tao. Wala pong plano ang Diyos na ang tao ay mamatay. Kaya lang, mas pinili ng tao na siya ay hatulan ng kamatayan. Sabi, Pastor, sino po ba ang nag-decide para ang tao ay mamatay? Natural ang tao, hindi ang Diyos. Wala sa plano ng Diyos ang mamatay ang tao. Ang plano ng Lord, sila ay mabuhay all throughout. But then again, man chose to disobey the Lord. Sabi ng Lord sa kanila, meron siyang single command lamang na ibinigay sa kanila. Sabi ng Panginoon, Adan, Eva, maaari niyong kainin ang lahat ng prutas sa halamanan, maliban lamang doon sa prutas na nasa kalagitnaan. Dahil kapag kinain niyo iyon, tiyak mamamatay kayo. Who made the decision to take the first bite? Yan, nagiging issue yan ngayon. Dahil nga raw kay Eva, napahamak ang sangkatauhan. Sabi naman ng iba, dahil sa kapabayaan ni Adan, dahil hinayaan niya ang kanyang asawa, kaya ayan, tuloy, nagkaroon ng kapahamakan ang sanlibutan. But nevertheless, isa lang ibig sabihin, men chose to disobey the Lord, and so therefore the consequence is death. Kinakailangang pagbayaran. So death comes to mankind, both physical and spiritual. But praise be to God, dahil sa kanyang dakilang habag at pag-ibig sa atin, sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin, yung pong bayad o kaparusahan sa kasalanan, kanya po tayong pinatawad. Sabi sa Romans 6 verse 23, "But for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life
in Christ Jesus our Lord. Now, take note of the word, the wages. Ano ba yan? Plural o singular? Wages means plural, di ba? Yung sinasabi rito ni Paul that the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life, Paul was actually talking about spiritual death. Okay? Dalawa kasi uri ang kamatayan. Una, yung physical, which is our soul separates from our body. So we become physically dead. Okay? Then the spiritual is that when our souls separates from the presence of God. That is spiritual death. That is spiritual death in eternity. So ngayon, sabi rito, but for the wages of sin is death. Dalawa ang magiging kabayaran ng kasalanan. Una, physical death. Kapag ka ang tao ay hindi nakasumpong ng kapatawaran mula sa Diyos at hindi siya nagkaroon ng personal na ugnayan sa Diyos, 2 beses po siyang mamamatay. Unang-una, physical. Dahil lahat ng tao ay nagkasala, it is but only given. Lahat talaga ng tao ay mamamatay dahil sa kasalanan. Pero the only difference is that if you have a personal relationship with God, kung ikaw po ay nakasumpong ng kapatawaran sa iyong kasalanan, you only have but to face one death. But the second kind of death, hindi na mangyayari sa iyo. Amen? So that is the blessed hope. Yan po yung sugnulang biyaya ng Diyos na ibinibigay sa bawat isang mananampalataya niya. Kung titingnan po natin sa paligid, maraming mga tao, no? Ano ba pinagkaiba ng mga taong ito sa atin? Wala naman halos pinagkaiba. The only difference is that when we die, saan tayo patungo? Amen? Kaya huwag niyong isipin na tayo po ay kuminsan parang lugi tayo sa buhay na ito, habang yung iba ay nagpapasasa sa maraming mga bagay sa mundong ito, tayo ay parang napag-iiwanan ng panahon at kung ano-ano pa, kung minsan nagsasalpiti pa tayo. Kapatid, that is the lie of the enemy. There's something in you that is very, very precious at purihin ng Panginoon, baka mamaya kung anong meron ka, wala ang iba. Ano po yun? Kapatawaran ng iyong kasalanan. Amen? Ang hirap kaya mamuhay na meron pong kasalanan. Tama po ba? Halimbawa, when it comes to relationship, pag tayo po ay nagkasala sa isa't isa, ang hirap mamuhay. May asawa ka, may kasalanan ka sa asawa mo. O di kaya yung asawa mo may kasalanan sa iyo. Lubhang napakahirap pong mamuhay. Ang hirap ng pagsasama kung merong namamagitan na kasalanan. Lulungkot, magiging miserable ang buhay. Ang buhay natin nung tayo wala pa sa Panginoon, miserable. Ang buhay natin nung wala pa tayo sa Panginoon ay walang direksyon, walang saysay, walang kabuluhan. Ngunit, nung tayo po ay nakasumpong ng kapatawaran, nagkaroon ng halaga. Nagkaroon ng dahilan. Nagkaroon ng direksyon, nagkaroon ng kulay. Sukdulang biyaya ng ating Panginoon. But for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Anong regalo ng Lord sa atin? Eternal life. Lahat po ba tayo dito? Nakatitiyak na oras na tayo po'y humarap sa dambana ng ating Panginoon, lahat po tayo ay makapapasok sa kaharian ng langit. Amen? Amen po ba? So kung mayroong mga bagay, kapatid, na kung minsan ay naniniglect natin, may mga usapin sa buhay natin na kung minsan di natin gaano nabibigyan ng importansya, pero yung pong usapin sa kapatawaran, yung usapin po sa kaligtasan, yan ang isang bagay na wag mong isasawalang bahala. Tama po ba? Wag daw po natin ipagsapalaran yung ating pong eternity sa mga temporary lamang na mga bagay sa mundong ito.
Maraming mga tao masyadong abala sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Hindi naman masama, no? Kaya lang kung abala ka sa lahat ng bagay sa mundong ito, liban sa Panginoon, that is something that you should ponder upon. So kapatid, salamat dahil ang Diyos ay nagbigay sa atin. Ito yung pinaka-climax, ito yung pinakadakilang biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang kaligtasan po ng ating pong kaluluwa. Ang kapatawaran mula sa ating mga kasalanan. Now take note, gifts are for free. Tama po ba? Yung pong regalo, libre. Ibig sabihin, not a wage from work. Hindi po siya sweldo, hindi po siya pinagtatrabahuan, hindi po siya pinaghihirapan. Bagkos, kusang ibinigay sa iyo ng libre. Now, the only difference is that when man gives gift to others, he would always see to it that that someone is deserving. Tama po ba? Tayo halimbawa, meron tayong mga tauhan, meron tayong mga miyembro sa pamilya, pag tayo ay nagbibigay ng regalo, mas inuuna natin yung mga deserving. Deserving ba yan? Nag-aaral ba ng maayos yan? O tumutulong ba sa gawaing bahay? Naging mabait ba yan? Naging matino ba yan? Dahil kapag hindi, bawas ang regalo. Pero kapag deserving, hindi tayo nagdadalawang isip, agad-agad nagbibigay tayo ng regalo. Ganun daw po ang tao pag nagbigay ng regalo. Pero ang Diyos ibahin natin. Dahil ang Diyos, sa kabila po ng ating pong makasalanan, sa kabila po ng ating pagkasuwail, sa kabila po ng ating pong mga kasalangsangan, sa kabila po ng ating mga kabuktutan, kapatid, minarapat niya na tayo'y bigyan ng regalo. At ano yung regalo na yon? Eternal life. Sa pamamagitan po ng pagpapatawad sa lahat po ng ating mga pagkakasala. So, when man gives gift, he gives gift to the deserving. But when God gives gift, he gives to the undeserving. Sino po yun? Tayo po yun. Undeserving po tayo ng regalong ito. Kaya sukdulang biyaya po itong maituturing. Amen? Walang iniwan ho yan, kapatid. May utang ka sa tindahan o sa bangko, napakalaki ng utang mo at wala kang kakayanan na bayaran na ito. Then all of a sudden, somebody paid the price for you. Somebody paid that loan at talagang totally paid. Kapatid, how would you feel and what would you feel? Grabe siguro ang pasasalamat mo, kapatid. Amen? Ganun na ganun po ang kalalagayan natin. Dahil po dyan sa kasalanan natin, kapatid, marapat lang na ito po ay pagbayaran at pagdusahan sa impyerno. Ngunit somebody paid the price. Yan ang salvation is not for free. Free lang natin siyang tinanggap. But actually, it's not for free because somebody paid the price. It was the Lord Jesus Christ who paid the price for us. And that is grace. Yan pong ibinigay ng Diyos sa atin. Isipin mo, no? Dapat ikaw ang magbayad, absuelto ka, dahil meron na nagbayad dyan, ang ating Panginoon. Jesus is God's gift to us to save us from the penalty of sin. And He is the ultimate sacrifice for the forgiveness of our sins. You know, sa Bible, sabi sa Hebrews, for without shedding of blood, there is no remission of sin. Kung wala daw pong pagbububo ng dugo, walang kasalanan ang mapapatawad. This is Palm Sunday, right? Palm Sunday po ba tayo ngayon? Kasi kanina nakita ko may mga dalang palaspas eh. Di po ba? Marami po ang magse-celebrate ng Holy Week, ng Lenten special. Kaya lang hindi naman talaga totally nauunawaan ang kahulugan na kanilang ipinagdiriwang. Namatay si Kristo in a very, very bloody way. Nagtatanong nga po yung iba, bakit masyadong bloody naman yung kamatayan ni Jesus? No? Puno-puno siya ng sugat mula ulo hanggang talampakan at
pinatay siya ng sa karumal-dumal na paraan. Yun ang lahat ng yan kinakailangan niyang pagdaanan. Because that's the only way wherein forgiveness is offered. For without shedding of blood, there is no remission of sin. Kaya noong unang panahon, yung mga pare, yung mga saserdote, year after year, no, sa bayan ng Israel, meron silang daladalang mga handog, mga burnt offerings, no? At yung pinakamainam, yung pinakamaganda, yung pinakamataba, yung pinakamalusog nilang alaga, hayop, na kanilang talagang inalagaan ng gusto, yan po yung kanilang ino-offer. And year after year, you know, in the temple, there's about 40 times or more na sacrifices ang ginagawa po ng mga pari noong unang panahon. Lubang napakahirap po. Masyado po madugo, no? Kasi kinakailangan patayin, katayin, kinakailangan ibubo ang dugo doon sa altar para mapatawad lamang ang kasalanan noong naghahandog. Kaya kapatid, actually, nakasalalay ang kapatawaran, no, ng kasalanan hindi doon sa naghandog. Nakasalalay ang kapatawaran ng kanyang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang handog. Amen po ba? Malinaw po ba? So ngayon, pag meron kang handog, kapatid, at hindi karapat-dapat yung handog, yan ay may sakit, yan ay may kulugo, yan ay may sipon, yan ay may lagnat, hindi pwede yan, hindi yan acceptable. So ibig sabihin, pag yan ang hinihandog mo, yung kasalanan mo, hindi mapapatawad. Kasi nakasalalay sa handog mo ang kapatawaran ng iyong kasalanan. Kaya kinakailangan, pag naghandog ka, kinakailangan yung pinakamainam, yung pinaka-the best mong alaga, yung offering mo, para ito'y maging katanggap-tanggap. Pagka oras na ibinubuo po yung dugo sa altar, ito po ay masusunog at hahalimuyak po ng napakamabangong samyo na ibig sabihin ang kasalanan mo ay napatawad. At dahil dito, kapatid, kinakailangan mo ng isang 100% pure na malinis at walang bahid ng kasalanan, walang bahid ng anumang karumihan na dapat maihandog sa Panginoon. Kaya, yun po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Hindi pwede yung dugo mo, kapatid. Hindi pwede yung dugo ko. Hindi pwede yan pwedeng ihandog. Bakit? Lalo tayong dudumi. No? Lalo't mataas ang kolesterol mo. At mataas ang blood sugar mo. Naku, hindi yan katanggap-tanggap. No? May ano ka pa, may mataas pa creatinine mo. Hindi yan katanggap-tanggap. So, kailangan yan perfect. Isipin mo, kung ikaw ang magbabayad, sigurado, shoot ka sa buslo. Sigurado, dire-diretso ka. No? Dire-diretso ka saan? Sa impyerno. Ngunit purihin ang Panginoon dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, sukdulang biyaya, kapatid. Siya ang nagbayad para sa iyo. Hallelujah. Kaya kapatid, kung meron mang tao na dapat na may karapatan na mag-celebrate po ng Holy Week, ng Lenten special, kapatid, walang iba kung hindi yung pong talagang tunay na nakatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Sino po sila, kapatid? Tingnan mo yung katabi mo. Sila po yun. Kasama ka rin. Lahat po tayo. Tayo po dapat ang may karapatan na mag-celebrate po ng Holy Week. Because Jesus died with meaning, with purpose. Kaya lang para sa maraming mga tao, Jesus died in vain. Dahil din naman nila nauunawaan ang ginawa ni Kristo. So Jesus is the ultimate sacrifice for the forgiveness of our sins. Siya po yung pinaka-ultimate na sacrifice, once and for all. Kung yung requirement sa Old Testament times na blood, that was only a shadow of what is about to happen in the cross of Calvary. Kaya siya po yung ultimate. So siya po yung Lamb of God, naging sacrifice, naging atonement, imbis na tayo. At dahil po doon, perfect yung kanyang dugo, and so therefore, napatawad tayo. John chapter 19 verse 30, Jesus said, "It is finished."
Ito po yung pang-anim, no? If I'm not mistaken, pang-anim na salita na inusal ng ating Panginoon habang siya po ay nakabayubay sa krus. It is finished. In Greek word, it is being said as tetelestai. Greek word. No? Hindi ako gumagamit ng Greek word. Hindi rin ako gumagamit ng Hebrew. Pero napakaganda po ang ibig sabihin dito. No? When Jesus said it is finished, or in Greek, tetelestai, it is translated as, unang-una, work is fully completed. Yung pong pinagagawa ng Diyos Ama sa Kanya ay natapos niya. Ng takdang oras, takdang panahon, kumpleto, 100%, walang kulang. Another is, debt is fully paid. Yung pong pagkakautang ay bayad na. May utang po ba tayo? May utang tayo sa Diyos. At kinakailangan dapat natin bayaran. Pero Jesus paid the price for us. At ano pang sabi? Sentence is fully served. Yung pong hatol, yung pong sintensya, yung pong makulong ka, di po ba, hatol po yun eh. Kung ano mang hatol sa'yo, halimbawa, nagkasala ka, hahatulan ka ng korte, kinakailangan iserve mo yon. And this time, dito sa sinabi ng Panginoon, it is finished, sentence is fully served. Kung ano mang hatol, bitay, hatol, kamatayan, fully served na yan ng Panginoon. Isipin mo kapatid, dapat tayo ang siyang magbayad niyan. Ngunit purihin ng Panginoon, dahil inako niya ang lahat ng yan. In Romans chapter 6 verse 10, sabing ganon, the death He died to sin once and for all. Sipin mo yan kapatid, no? Nung namatay si Kristo, minsanan na lamang. And that is once and for all. But the life He lives to God. Ano ibig sabihin dito? He died to sin once and for all. Nung namatay si Kristo, perfect po yun. Walang labis, or kung hindi man labis-labis, walang kulang, labis-labis pa nga. Sabi nga din dito, the death He died to sin once and for all. Namatay po siya sa kasalanan, no? Para sa kasalanan, once and for all. Ibig sabihin, effective para sa lahat ng panahon. Bakit namatay si Kristo? Para mapatawad ang ating kasalanan, once and for all. Ibig sabihin, kasalanan mo noon, kasalanan mo ngayon, at maging ang kasalanan mo sa hinaharap. Lahat ho yan, bayad na ng kamatayan ni Jesus. Are you happy with that? Ibig sabihin, kapatid, ang kasalanan mo noon, ang kasalanan natin ngayon, maging ang kasalanan natin sa hinaharap, bayad na po yan sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, hindi mo na kinakailangan pagbayaran pa yan. Absuelto ka, kapatid, sa kabayaran, sa kaparusahan ng kasalanan. Kaya sabi sa Romans 8:1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kung ikaw ay naka Kristo na, hindi ka na makukondem. Amen po ba? Pag ikaw ay naka Kristo na, hindi ka na mahahatulan. Pag ikaw ay naka Kristo na, hindi ka na mapapahamak. O sa madaling salita, kung ikaw ay naka Kristo ng totoo, kapatid, hindi ka na mapapahamak sa impyerno. At yun yung pinakadakila at pinakasukdulang biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin. Sabi nga, what shall it profit a man if he owns the whole world but loses his own soul? Anong mapapala mo kung mapasayo ang buong sanlibutan, maging ang buong yaman ng sanlibutan, pero ikapapahamak naman ng iyong kaluluwa? Mas marapatin nating wala tayo marahil ng mga bagay na tinatangkilik ng iba, tinatamasa ng iba, pero basta't nakatitiyak tayo na oras na tayo po ay pumanaw sa buhay na ito, tiyak po tayo saan ang ating tungo. Tama po ba? There is therefore now no condemnation for those who are in Christ. Meron lang warning dito, kapatid. Warning is that let us never ever use our salvation as a license to continue on sinning. Let us not be deceived.
Ito kung minsan yung nagiging issue eh. Kaya maraming mga churches ang hindi nagtuturo ng ganitong uri ng katuruan. Bakit? Kasi aabuso lamang ang Kristiyano. Yun naman pala eh. Bayad naman pala yung kasalanan ko ngayon, yung kasalanan ko noon, maging kasalanan ko sa panghinaharap, bayad na naman pala eh. So therefore, pwede na ako magkasala. Pwede na ako magpakasala. Kapatid, kapag gano'n naman yung understanding mo, masyado namang mababaw yung iyong pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Huwag namang gano'n. Kasi kung sasaliksikin mo ang Biblia, wala pong ganong aral. Amen? Ang totoong Kristiyano, kapatid, they will never ever abuse. Yung totoong nakatanggap ng biyaya at habag ng Diyos, yung totoong nailigtas ng Panginoon mula sa kapahamakan ng impyerno, kapatid, dahil sa iyong dakilang pagpapasalamat sa Diyos, hindi ka kahit kailanman magiging abusado. Tama po ba? Kaya, off tangent po yan. No? Yung sinasabi natin na, sinasabi ng iba, ayun naman pala tiyak naman pala yung ating kaligtasan, so pwede natin magpakasala. Pero huwag kang pakasisiguro, kapatid. Baka mamaya sinasabi mo, anak ka ng Diyos, pero yung pala ay anak ka ng kung kanino. Anak ka pala ni Kulapo. Hindi ka pala anak ng Diyos. Itong sinasabi na salita ng Diyos, 1 John chapter 3, verse 6. No one who lives in Christ keeps on sinning, and no one who continue to sin has either seen Him or known Him. Walang na kay Kristo na, walang anak ng Diyos ang nagpapatuloy sa kasalanan. Yes, once in a while nagkakasala po tayo dahil hindi naman tayo perfect, no? Once in a while, nagagawa natin yung mga bagay na hindi karapat-dapat. Once in a while. Pero yung para magpatuloy ka at mamuhay ka sa kasalanan, that is something. Amen? Meron kasi sinasabi sa Bible, Lord, didn't we prophesy in your name? Didn't we drive out demons in your name? Didn't we perform miracles in your name? But then the Lord replied plainly to them, I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Away from me, you workers of iniquity. Take note nag-perform sila ng miracle. Nag-drive out sila ng demons. Tapos, nag-prophesy sila sa ngalan ni Jesus. Ginawa nila lahat ng yun. Pero at the end of the day, when they face the judgment of the Lord, ang sabi ng Lord sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Now, sino ba yung mga nagpe-perform ng miracle? Sino ba yung nagda-drive out ng demon? Di ba parang mga Kristiyano din naman yun? Di po ba? Kaya kapatid, huwag kang pakasisiguro. Amen? At yung mga yun umaasa pa rin doon sa kanilang mga ginagawa Pero purihin ang Panginoon. Dahil ang totoo naman talagang mananampalataya ng Diyos ay nagbabago. Amen? Genuine salvation would always result to good works. Now, hindi ka naman gumagawa ng mabuti para maligtas. Kaya ka gumagawa ng mabuti dahil ikay ligtas na. Magkaiba po yun. Ang pulis, hindi kinakailangan mag-uniforme para sabihing pulis. Kung pulis talaga siya, naka-uniforme mo siya or hindi. No, ngayon, para malaman pulis siya, kinakailangan niya mag-uniforme. Ay, pulis ka pala. Ang Kristiyano, para malaman na tunay kang Kristiyano, dapat meron kang gawa. Nakikitaan ka ng mabubuting gawa. Well, anyway, that is the very first, ultimate na grace na binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At wala na siguro makahihigit pa diyan, kapatid. Yung mapatawad ang ating kasalanan, mabigyan tayo ng kaligtasan. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Pangalawa is ultimate provision or sukdulang katugunan. Sabi sa Philippians 4 verse 19, and my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. According to God's riches.
sa hindi masukat, hindi malirip na kayamanan, magmumula, no? Ang pagpuprovide ng Panginoon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Now take note, God will surely provide everything we need. Kung minsan meron kang hinihingi sa Panginoon, kung minsan hindi binibigay, check mo muna kung yun nga ba ay kailangan mo. Baka mamaya kapritsyo lang pala yan, kapatid. Hindi pala need, wants pala yan. At madalas mga Kristiyano, kung minsan, o madalas, ang hinihingi, puro wants, hindi naman talaga needs. Pero nevertheless, kahit pa man yung mga wants natin, kapatid, ipinagkakaloob pa rin ng Diyos sa atin yan. Remember Psalms 7 verse 4? That if we delight ourselves to Him, He will give us the desires of our hearts. That is if we delight ourselves to Him. But nevertheless, the promise of God that He will provide everything that we need. According to what? God's riches. Hindi riches natin. Dahil tayo, kapatid, limitado lamang. Pag may humingi sa atin ng tulong, may humingi sa atin ng pabor, much as you wanted to give them the favor, much as you wanted to respond to their needs, kaya lang, we can only do up to a certain point. Hindi natin kayang ibigay ang lahat. Pero ibahin natin ng Diyos. Dahil lahat, kayang-kaya niyang ibigay. Ano man ang pangangailangan natin, ito man may kinalaman sa material, ito man may kinalaman sa spiritual, sa physical, sa emotional, at sa lahat ng aspeto ng ating bawat buhay, kayang-kayang i-provide ng Panginoon yan. Kaya kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon na humiling, na humingi. Dahil ang Diyos natin ay buhay at sumasagot sa panalangin. The only problem is that we lack communion with God. Meron kang authority na ibinigay ng Diyos sa iyo, meron kang access na binigay ang Diyos sa iyo, kaya lang hindi mo siya nai-enjoy. Bakit? Salat tayo kuminsan sa karunungan, salat tayo sa kaalaman, salat tayo kuminsan sa pangako ng Diyos, na kapag ka humingi ka, bibigyan ka ng Diyos. Bahagi po yan ng biyaya ng Diyos sa atin. Do you agree with that? So that is another grace of God, providing everything we need in life. Sabi nga, if God did not spare His Son to die on the cross for us, how much more does He provide everything we need? Sabi sa Romans 8:32, He who did not spare His Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Kung hindi niya nga pinagkait ng kanyang bugtong na anak na ibigay sa atin, mapako sa krus, mamatay, para pagbayaran yung ating mga kasalanan, kapatid, gasino na lamang kaya yung ating mga kahilingan? Sa palagay nyo, hindi pagkakaloob ng Panginoon yan, ipagkakaloob niya yan. Kahit pa man kung minsan, hindi tayo karapat-dapat. Kasi grace nga yun eh. Amen? Pag may hiningi ka sa Panginoon, hingin mo ng buong puso mo at ipagkakaloob ng Diyos sa iyo yan. Bahagi po yan ng biyaya ng Panginoon. Hindi yung tipong iniligtas ka lang, bahala ka na sa buhay mo. No! Iniligtas tayo ng Panginoon once and for all upang mabigyan tayo ng buhay na masagana. Mabigyan tayo ng buhay na mapayapa. Mabigyan tayo ng buhay na ganap, kaaya-aya. So paano tayo magkakaroon ng buhay na kaaya-aya sa harapan ng Panginoon kung halimbawa sa ating mga pangangailangan tayo naghihikahos? Parang nafu-forfeit ang pangako ng Panginoon. The thief comes to steal, kill, and destroy. But Jesus came to give us life and have it to the full. So paano may isa sa katuparan ng lahat ng ito? Patuloy kang humingi sa Panginoon. Meron kang access sa Panginoon. Because of our relationship with God, we can cry out to Him, Abba, Father. Ama natin siya. Ikaw ba naman, ama ka ng mga anak mo, pag may hiningi ba sa iyo ang anak mo, hindi mo ipagkakaloob? Lalo tigit sa lahat kapag ang hinihingi niya naman ay isang ayon sa kanyang kabutihan, at hindi naman siya taliwas sa iyong kalooban, tsak, ipagkakaloob mo yan. Kahit pa man yung pinakasukdulan at pinakanotorious at pinakamasamang tao siguro, o may tuturing na pinakamasamang ama sa mundong ito, pag kayong anak niya ay humingi sa kanya, hindi yan mag-atubiling, magbibigay pa rin yan. Now we're talking about bad parents. How much more
We're talking about God. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Pag humingi sa iyo ng tinapay yung anak mo, bibigyan mo ba siya ng bato? Pag humingi ng isda, bibigyan mo ba siya ng ulupong? Hindi. Pero kahit pa man yung masamang tao o masamang ama, nagbibigay pa rin ng mabuti para sa kanyang anak. How much more yung ating Panginoon? All the more siya na magbibigay sa atin. So ano po ba mga pangangailangan natin sa ngayon, kapatid? Remember, when you accepted Jesus as your Lord and personal Savior, He will deal to us personally. Not just only in a group, not maybe in a form of a institution, but more so, God will deal with us. God will provide for us individually. Dahil personal mo siyang Diyos na tinanggap. Personal din po siya makikipag-ugnayan sa iyo. Personal niya rin pong ipagkakaloob ang mga kahilingan mo. Ano ba mga kahilingan natin ngayon? Marami po tayong kahilingan. Di po ba? Marahil ang kahilingan mo, Lord, kapayapaan para sa aking pamilya. Ibibigay ng Lord yan sa iyo. Lord, pagkakaunawaan namin mag-asawa, ibibigay ng Diyos sa iyo yan. Lord, mapabuti ang lagay ng aking pamilya, ibibigay ng Lord sa iyo yan. Kung ang iniisip mo ay para sa kabutihan at ikatatagumpay, ikaayos ng iyong pamilya o kung anuman, kapatid, dyan pa lang, kakampi mo na ang langit. At tiyak ipagkakaloob ng Panginoon siya. Kailangan mo ng pagkakakitaan. Ibibigay ng Lord sa iyo yan. Humingi ka lang. Kaya lang siguro tayo hindi nakakatanggap kasi hindi tayo humihingi. Alam nyo, ang Panginoon natin, walang iniwan sa ating mga kanya-kanyang mga ama. Kung ang ama natin ay mapagbigay sa atin, higit na mas mapagbigay ang Diyos natin. Kapatid, kaya lumapit ka sa Kanya. Mapamaliit o mapalaking bagay at pangangailangan, kapatid, ilapit mo kaagad sa Panginoon at ibibigay niya. Biyaya yan ng Panginoon sa iyo. Mag-asawa kayo, hindi magkaanak, hingin niyo sa Panginoon. Ang dami po nating mga kasamahan sa ministry na ganun po ang mga kalalagayan. Naalala ko nga po si Pastor Romel, no? Tsaka si Sister Susan. Matagal po silang nagkaanak. Pero binigay po ng Panginoon sa kanila. Tama? So, kapatid, ano man ang meron ka, ano man kahilingan meron ka, hingin mo sa Lord. Ipuprovide niya. Walang imposible sa Panginoon. Kayang-kaya niya. Nangangailangan ka ba ng jowa? Pastor, kailangan ko ng jowa. Alam niyo kung minsan, kapatid, no? Meron po tayong mga kasama sa ministry, mga single parent, no? Mga dalagang, mga old maid, ganyan. Kung sa binibiro ko Kung minsan natitempt ako na maghanap ng kapartner nila. Opo. Kasi may mga kapatid, ginagawa ko ng biro O di ba, totally kayo single naman, kapatid. Siya single naman. Pwede kayo na lang po. Babasbasan ko na lang kayo. Di ba? Minsan concern ako sa kanila. Sabi ko, kapatid, alam mo, kailangan mo, jowa. Ikaw, kapatid, malungkot ka, ba kailangan mo ng mag-asawa? Alam mo, minsan ganun yung mga biro ko. Pero sa totoo lang, deep inside my heart, I have so much concern for them. Amen? Ako bilang pastor, bilang lingkod ng Panginoon, wala akong ibang hangad kundi mapabuti at mapaganda ang kalalagayan at katatayuan ng buhay ng aking mga parokyano. Tama? O walang iniwan din po sa pastor ninyo. Now, kapatid, take note. Kung kami na mga tao lamang naghahangad ng mabuti para sa inyo, kapatid, kami mga lingkod lamang ng Panginoon at limitado ang aming kakayanan at magagawa, kami po'y naghahangad para sa kabutihan ninyo, kapatid, how much more ang Diyos natin? Amen? Mas higit siya na merong hangad na ikabubuti ng iyong buhay. Kapatid, humingi ka sa Kanya. Huwag kang mag-atubili. Huwag kang madalawang isip. Ipagkakaloob ng Diyos sa iyan. Going back to sa sinabi
Hindi niya nga ipinagdamot yung kanyang anak. Yung konti mga pangangailangan mo pa kaya, kayang-kaya niyang ibigay yan. Amen po ba? And I do believe with all my heart, God will give you the best place for your church. Amen? Ngayon, Pastor Jonathan, we've been talking about your situation. Kapatid, kung siya na pastor, kung siya na tao, lingkod ng Panginoon, wala po siyang ibang hinangad kung hindi mapabuti ang kanyang nasasakupan. How much more ang Panginoon? Amen? Higit sa lahat, may pakialam ang Diyos sa atin. Sabi nga niya kanina, kailangan namin ng ganitong place. May imposible ba sa Lord? Walang imposible sa Lord. Bibigyan kayo ng Panginoon. Baka mamaya bigay ng Panginoon sa inyo masigit pa rito. Amen? Maniwala ka lang. Magtiwala ka lang. Ako, when I started a Bible study back in Caloocan, we started in a couple. It went on for several years. 10 years in the making bago po na-establish ang church. So, kinakailangan pang ma-abduct yung pong lalaki. Na-abduct po yun, na-kidnap. So, ngayon, ayaw nang lumabas. Na-ransom po yun, pero napakalit na halaga lang. Starting from 50 million down to less than 1 M. So, pinakawalan po siya ng mga salarin. Yun po ay bunga ng panalangin. Grabe ang prayer po namin noon. Tapos sobrang takot niya nang lumabas. Sabi ko, kapatid, total takot ka naman lumabas. At ayaw, kasi pupunta pa kami noon sa Bulwagan. Sama-sama ko sila, karay-karay ko yung mag-asawang yun. So sabi ko, since natatakot kayong lumabas, might as well, dali natin ang church dito. Sabi niya, it's a good idea, Pastor. Kaya lang, pag dinala natin dito, kailangan natin ng venue. Ubod ng yaman, kapatid. Napakayaman ng mag-asawang ito. Sabi niya doon sa asawa niya, Daddy, pag pinatayo yung building doon, huwag mong pakikialaman yung third floor. Yung buong third floor, akin yun. Gagawin naming sambahan yun. And to cut the long story short, ibinigay po sa church yun. At hindi pa doon, dahil maliit, hindi na magkasya. Nagpagawa ulit na panibagong building, mas malaki, doble yung sukat. Sabi nung asawa, Daddy, pag nagawa yung building sa kabila, huwag mong kagalawin yung second floor tsaka third floor, amin yun. Ibinigay nga ng Panginoon. Amen? Walang imposible. I never thought na bibigyan tayo ng Panginoon ng ganon. So nothing's impossible with God. Just keep on asking the Lord. Siya ang nagmamay-ari ng church niya. Siya ang nagmamay-ari ng buhay ng bawat isa sa atin. Kung kaya't alam niya kung anong nararapat at hindi niya kahit kailanman ipagkakait yun sa atin. Amen? Psalms chapter 84 verse 11. For the Lord God is a sun and shield. He gives grace and glory. Nagbibigay po siya ng biyaya at karangalan. Take note, church. Read it. 1, 2, ready, go. Amen? Nagbibigay po siya ng biyaya at karangalan at wala pong mabuting bagay na kanyang ipagkakait para sa kanila na lumalakad ng matuwid. Hallelujah. Kaya lang sa isang kondisyon, kapatid, lumakad ka ng matuwid. Pag lumakad ka, kailangan ganun. Masyado namang matuwid yan, Pastor. Sabi matuwid eh. Take note sa kalalagayan natin na kung minsan pasaway tayo, ipinuprovide tayo ng Panginoon. Tama po ba? Sa saganang atin na kalalagayan na ginagawa natin, hindi naman tayo talaga nagiging kalugod-lugod all the time sa harapan ng Panginoon. Yet pinuprovide tayo ng Panginoon. How much more kung meron ka pa talagang conscious effort na ginagawa na magpakabanal, magpakamatuwid, lumalakad ka sang ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi kaya all the more na ipagkakalob sa iyo ng Panginoon ang pangangailangan mo?
all the more ibibigay sa iyo ng Lord yan. Amen? Magtiwala ka lang. Then last but not the least, another ultimate grace of the Lord, or what comprises the ultimate grace of God, is ultimate victory. Isang napakagandang pangako po ng Diyos sa atin. Binibigyan po tayo ng sukdulang katagumpayan. In Romans 8:35 and 37, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Ano ibig sabihin nun? Lahat ng hilahil ba? In other words of saying, lahat ba ng peligro? Lahat ba ng panganib? No! Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos. Sabi rito, no! In all these things, we are more than conquerors. Hallelujah! More than conquerors through Him who loved us. That's another grace na binigay ng Panginoon sa atin. We are considered to be as more than conquerors. Merong conqueror dito. Kung meron pang hihigit doon, ikaw yun. So dito, kapatid, God has given us the supernatural power to overcome the world. God has given us the power to overcome the world and all the circumstances in life, even the works of the enemy. My! Sipin mo yung kapatid, binigyan kanya niyang kapangyarihan para mapagtagumpayan mo ang sanlibutang ito. Para mapagtagumpayan mo ang lahat ng circumstances sa buhay mo. At higit sa lahat, para mapagtagumpayan mo ang gawa ng dyablo sa buhay mo. Walang dahilan para ikay mamuhay ng talunan. Kapatid, pangako ng Diyos na ikay mananagumpay at higit na mananagumpay pa dahil sa habag at biyaya ng Diyos sa atin. Package po yan ng ibinigay. Iniligtas ka ng Panginoon, ipuprovide ka ng Panginoon, bibigyan ka pa niya ng victorious kind of living. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon, at the end of your lifetime, haharap ka sa Kanya na tagumpay, haharap ka sa Kanya ng kaaya-aya, haharap ka sa Kanya na isang tao na talagang namuhay ng ganap. Dahil yun ang original plan ng Panginoon. That is to bring back our image to the former image that was lost in the Garden of Eden. Perfect kasi yung image na nasa Garden of Eden. Kaya lang nasira dahil sa kasalanan. And God is doing right now is that He is perfecting us from day to day by day. Actually, dyan nga nagmula yung pangalan natin, day by day. Di ba? Day by day, we are being what? Molded by God into the likeness of His Son, Jesus. Kaya kapag ikaw nakay Kristo na, hindi ka nagiging worse. Lalo kang tumitino. Lalo kang bumubuti, lalo kang umiigi, lalo kang gumaganda, lalo kang gumagwapo. Amen? Tingnan nyo nga yung mga katabi nyo. Mukha bang kaaya-aya? Amen! meron kami kasabihan, meron ako kasama sa church dati na, hindi naman siya kanong kagwapuhan. Pero ang dami nagkakagusto sa kanya. Oo, ang daming pinagpipraise siya. Sabi ko, tindi nitong taong to Okay? Alam mo, kasi habang ikaw ay patuloy na lumalakad sa katuwiran ng Panginoon, lalo kang gumagandang lalaki. Lalo kang gumagandang babae. Amen? Dahil ang totoong yumi at ganda, wala sa labas, nasa panloob. Amen? Kaya huwag kayong lalabas Biro lang, kapatid. Sabi nga nun, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. So, binigyan niya tayo ng supernatural power. Bakit supernatural? Kapatid, ang isang natural man, ang isang carnal man, hindi niya kayang mapagtagumpayan, lalo tigit sa lahat ang gawa ng dyablo sa buhay niya. Gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang bira, ilang taon mo nang kinakanta yan, kapatid, di pa rin nangyayari sa iyo. Hindi talaga mangyayari sa iyo, kapatid, hanggat hindi ka nagkakaroon ng personal na ugnayan sa Panginoon. Dahil yung pagkakaroon mo ng personal na ugnayan sa Panginoon, yun ay pagkakaroon ng isang espesyal na favor na binibigay ang Diyos sa iyo.
So tayo ngayon, binigyan tayo ng supernatural power. Para kang superhero. Diba? Mamili ka. Gusto mo ba maging si Superman? Si Darna? O sino ba? Wonder Woman? Diba? Sila yung mga supernatural dati, diba? Tanda ko pa nung ako'y maliit pa lamang. Pagka Super Friends, grabe talagang fascinated ako. Gusto ko maging ganyan. Gusto maging Superman. Bakit? Bili mo Superman, lumalabas sa planeta. No? Grabe, umiikot siyang ganon. Wow, grabe, ang tindi. Supernatural. Pero alam niyo kapatid, yan ay mga fictions lamang. Di ba? Pero sa totoong kalalagayan natin kapatid, God has given you supernatural power. I have proven that for so many times. Meron pong mga nasasamian ng masamang espiritu. Sipin mo yung kapatid. Nung una, takot ako eh. Pero nung sinubukan ko kapatid, meron. May kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, manahimik ka, tumahimik. Sa pangalan ni Jesus, maupo ka, umupo. Sa pangalan ni Jesus, humiga ka, humiga. Sabi ko, matindi ah. Kaya mula noon, na-addict na ako. Alam mo yon? Nakapagpalayas ka ng mga demonyo, ng mga jablo. Ay, grabe, nakaka-addict. Kaya, paglabas mo ngayon, nasan ba yung mga demonyak dito? Pupuntahan ko yan. Nasan ba yung mga inaalihan ng masamang espiritu dito? Di ba, naghahanap ka na? Nakaka-addict. Bakit? Meron kang supernatural power. Amen? Ang sabi ng Bible, Luke chapter 10, verse 19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome the power of the enemy. Hallelujah. Ano yung binibigay sa atin na authority? Binigyan tayo ng authority to trample on snakes and scorpions. Although, yung una-una talagang binigyan ito yung mga 72 disciples na sinend out ng Panginoon. Literally talaga. Not they trample on snakes kasi maraming snakes and mga scorpions sa daan. But of course, let us not get this literal. Baka mamaya makakita ka ng snake ngayon. Trample snake. Subukan mo. Nakakita ka ng scorpion, titirisin mo. Of course, hindi ganun yung kapatid. No? Ang ibig sabihin nito, if we apply the universal application of this, kapatid, everything that has poison, everything that has venom, kapatid, itatrample mo yan. Amen? At dyan magaling si Satanas. Magaling siya dyan. Naalala ko tuloy yung yung San Miguel bita, yung alam niyo ba yan? Yung bilog. Yung gin. Hindi kasi hindi yan yung iniinom namin sa probinsya eh. Nung wala pa ako sa Panginoon, iniinom namin yung binukulapo. Kaya lagi ko nagiging example yun, mukha ka rin kulapo. Kulapo. So yung gin, hindi ba yung gin nakita niyo sino nakaganon? Si Archangel, di ba? Oh. Sino nasa ibaba? Si Satan. Kaya panatilihin mo lang nakaganon yan. Huwag mong babaliktarin. Pag binaliktad mo na yan, si Archangel na nasa ilalim. Si Satan na nasa itaas. Kaya huwag ka padadaya, kapatid. Matalino si Satanas. Pero kahit pa man siya'y matalino, binigyan ka ng authority ng Panginoon para mapagtagumpayan mo siya. Amen? Wala siyang sinabi sa pangalan ng Panginoong Hesus. Wala siya sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Greater is He who is in us than He who is in this planet. He who is in this world. Mas matindi ang kung sino ang naririto sa atin kaysa sa Kanya na narito sa sanlibutan. Amen? At isipin mo, kapatid, maging si Satanas, takot sa'yo. Hindi dahil sa nakakatakot ka. Takot siya dahil ang dugo ni Kristo nasa sayo. I was able to converse with many satanics before. You know, in the province, ang dami po kung ano mga kababalaghan dun eh. Kasi doon ako nagsimula eh. Marami doon mga quack doctors, marami doon mga mangkukulam, marami din po mga satanista. I was able to talk with one of the satanists.
Sabi niya, alam mo, Brad, kami, pag nakikita namin ang mga Kristiyano, meron silang kakaibang glow, meron silang kakaibang liwanag. Kahit pa man sila ay very weak, meron pa silang glow. Nagdadalawang isip kaming lumapit sa kanila. Ito talaga yung mga closely nag-work talaga with Satan, you know. They work closely with the devil. Meron na silang talagang pag-aali ng kanilang sarili. Meron na silang kakaibang kapangyarihan, kaya lang kapangyarihan ng diablo. Pag nakikita daw po nila yung mga Kristiyano na nag-aalab sa Panginoon, takot na takot sila. Oh, sipin mo yon? Lalo na kung siguro ikay lublob pa sa panalangin. Lublob ka pa sa salita ng Diyos, all the more matatakot sila sa iyo. Si Satan, kilalang kilala niya kung anong meron ka. At kung ikaw ay balot na balot ng dugo ni Kristo, kapatid, hinding-hindi siya makakapenetrate sa iyo. So kapatid, God has given us the authority, no, to trample on snakes and scorpions. Ito pong snakes and scorpions are like venom, no, sa buhay natin. Marami yan, mga hilahil, mga problema, mga pagsubok, mga kung ano-ano bang mga circumstances, mga kabigatan, mga hardships. Ang sabi ng Panginoon, you will trample them. You will trample them. Kapatid, know your right. Know your right. Alamin mo kung anong kapangyarihan, anong karapatan na meron ka. Marahil hindi mo alam. Kaya katuloy nadadaya. Kaya nga, sabi nga sa batas, di ba? Ignorance of the law excuses no one. Kung alam mo ang batas, kapatid, hindi ka basta-basta masisilo. Kung alam mo ang batas, alam mo ang dapat mong gawin. Kaya lang, hindi mo alam yung mga karapatan mo na meron ka pala dahil hindi mo alam yung batas. No, ngayon, dahil hindi mo alam ang batas, may ginagawa kang taliwas sa batas, nagkakasala ka tuloy. Pero kung alam mo ang batas, sa sinasabi ng batas, alam mo karapatan mo, alam mo ang mga do's and don'ts, alam mo ang boundaries mo, alam mo ang dapat mong gawin. Kung ikaw Kristiyano, alam mo lang kung anong karapatan meron ka, binigay ng Diyos sa iyo bilang anak niya. Kapatid, karapatan to trample on snakes and scorpions and to overcome all the works of the enemy. Kapatid, kung alam mo lang yan, tiyak na mamumuhay kang tagumpay. Amen po ba? So kapatid, kumusta tayo? Kumusta tayo bilang mga anak ng Diyos? Sabi nga sa ating tema ngayon, dakilang biyaya or sukdulang biyaya. Nai-enjoy po ba natin ang biyayang ito ng Panginoon sa atin? Dapat nai-enjoy po natin ito, kapatid, to the max. Jesus came to destroy the works of the enemy. And kapatid, we are the recipients of that victory. Naparito si Jesus para gapiin, wasakin ang gawa ng diablo at tayo po ang mga recipients ng katagumpayan na ito. Sino pa nga bang kung hindi tayo? Ang sabi ng Romans 8 verse 11, last verse, and if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, kung yung espiritu daw na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay nananahan sa iyo, ano sabi rito? He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies. Siya na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay, ang siyang magbibigay ng buhay sa ating mga lupang katawan. Bakit kapatid? Dahil itong lupang katawan na ito ang siyang inaalipin ng sanlibutan. Dahil ang lupang katawan nito na siyang inaalipin ng diablo. Dahil ang lupang katawan na ito ang siyang inaalipin ng kasalanan. At dahil po doon kapatid, namatay tayo sa harapan ng Diyos. Dahil sa flesh na ito ang nagbubulid sa atin. Ito ang nagbubunsod sa atin sa kapahamakan. And so therefore, sabing ganon, yung espiritu na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay, kung nananahan sa iyo, ay siya rin espiritu na magbibigay sa iyong mortal bodies, sa ating pong mga limitadong mga katawan, bibigyan niya tayo ng buhay, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan. And so therefore, kapatid, hindi ka na mamumuhay bilang patay, kundi mamumuhay ka na isang buhay. Ang buhay na tao may nagagawa, pero ang patay, wala nang nagagawa.
Kahit anong gawin mo sa taong patay, pag siya ay nakaburol, kapatid, kahit anong gawin mo dyan, hindi nagagawa ng kung anong pamanyan. At hindi na makaka-respond sa iyo yan. Pero ang buhay, kapatid, sabi na isang kasabihan, magbiro ka na sa patay, wag lang sa buhay. Bago yun, pastor, oo, totoo yun. Di ba? Di ba sabi ko noon, magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Ngayon, bago na ngayon, nag-level up na. Magbiro ka na sa patay, wag lang sa buhay. Kasi ang buhay, sasakalin ka niyan. Kasi may nagagawa yan. Amen? So kapag nirelate po natin yan sa ating personal na kalalagayan na tayo dating patay dahil sa kasalanan, kapatid, tayo muling binuhay ng Panginoon at binigyan tayo ng kapangyarihan para mapagtagumpayan ang gawa ng kaaway. So in closing, kapatid, tatlong mahalagang bagay na pinakasukdulan na ibinigay at pinagkaloob ng Diyos sa atin. Unang-una, ultimate forgiveness. Binigyan niya tayo ng sukdulang kapatawaran. Ano man ang mga naging kasalangsangan natin, kapatid, pinatawad tayo ng Diyos. At inari niya tayong banal sa kanyang harapan. Ang kasalanan natin noon, ngayon, at maging sa panghinaharap, binayaran niya na once and for all. Kaya makatitiyak po tayo na tayo po ay makapapasok sa kaharian ng langit. Sukdulang biyaya pong may tuturing yan. Ikalawa, sukdulang katugunan. Ano man ang pangangailangan natin, kapatid, kung hindi niya nga ipinagkait ang kanyang bugtong na anak para tayo iligtas sa ating mga kasalangsangan, gasino na lamang kaya yung ating mo pangangailangan. Lalong higit sa lahat, kayang ipagkaloob ng Diyos sa atin yan. Then ultimate victory. Sukdulang katagumpayan. The utmost kind of victory, kapatid. Yung dating hindi mo nagagawa, magagawa mo na ngayon sang-ayon po sa pangako ng Diyos sa atin. Let's all bow down our heads and close our eyes. Kapatid, ano ba ang iyong mga struggles ngayon? Ano ba ang iyong mga ipinagpipray? Ano ba ang iyong mga kahilingan? Ano ba ang iyong mga pinagdadaanan? Meron ka bang mga struggles? Meron ka bang mga fears? Meron ka bang doubts? Namumuhay ka ba na meron takot? Namumuhay ka ba na meron pong agam-agam? Full of anxiety. Maraming gumugulo sa isipan mo. Maraming nagbabadyang panganib, mga pagsubok, mga problema, mga kabigatan, at kuminsan, mga pagdurusa. Nalulungkot ka marahil, nasasaktan, nabibigatan ka marahil. Pero hindi yan ang nais ng Lord sa iyo. Ayaw niya na makita ka sa ganyang kalalagayan. Hindi siya namatay sa cross para magkaroon ka lang ng ganyang uri ng pamumuhay. Namatay siya sa cross para bigyan ka ng isang buhay na ganap. Isang buhay na matagumpay. Isang buhay na pinagpala. Matagal ka na marahil na Kristiyano, ngunit hindi mo gaanong nararanasan ang kapangyarihan na meron ka. Kailangan mo lamang, kapatid, siyasatin, alamin, at i-apply sa buhay mo ang kapangyarihan na meron ka. Pangako ng Diyos yan. At tiyak magtatagumpay ka. Gusto ng Lord, at the end of the day, tagumpay ka.